And hello everyone, tomorrow I will be in Bicol for the BDO Fiesta. Samahan niyo po ako sa SM City Legazpi to enjoy fun games and activities, get freebies, and of course, learn more about how to save, grow, pay, and protect with BDO. Program starts at 10 AM po yan at magpunta lamang sa 3rd level ng mall. And there's also a Thanksgiving show at 2:30 PM po sa Mall Atrium. Abangan nyo guys, because I'll be having a special performance number for all of you. And if you don't have tickets, don't worry. You can stay and watch the live streaming at the Event Center and Services Lane. 3rd level po yan of SM City Legazpi. So, para na sa BDO. See you guys tomorrow, July 19 at the BDO Fiesta. See you guys there. Kasi isa lang din po kung manonood na na-inspire sa isang actor. Si Kuya Alden na balang araw, sabi ko, again, inspire ako ng mga tao at bibigyan ko rin sila ng lakas ng loob para ganyan yung mga bayan na gusto nila. Nauna nabigyan kami ng ganitong kalaking platform, syempre, promise namin lahat na gagawin namin yung best namin para makapagbigay ng magandang alaala para sa kanila o maging role model for them. Hello Captain fans! Ito pala yung pinsan no, ni Ma'am Catherine mga kasombrero sa si Maris Bernardo na nakasama na rin pala nila dati sa may pag-skydive nga doon sa Dubai mga kasombreros. So botong-boto pala ito sa Catherine mga kasombreros no. Pati itong tao dito, itong friend or relative din yata ni Ma'am Catherine na si Daniel Velasco mga kasombreros na nakasama rin pala nila dati dun sa dito sa pag-premiere ng Hello Love Again mga kasombreros. So hindi ito parang hindi sila gaano active sa social media. Tapos hindi rin sila gaano nagpo-post ng dito ng something na hindi related or hindi gaano importante mga kasombreros. Itong si Sir Daniel Velasco. So na-post na ito pala yung parang dati pa pala yung gustong-gusto nila si Alden talaga kay Ma'am Catherine mga kasombreros. So Kuya Velasco and Kuya RJ are gaming buddies with Alden. So dati daw naglalaro pa sila no, parang tropa-tropa at saka close sina Sir Alden at saka sina Sir Daniel Velasco. So two guys have been playing games together in the same room since Ate Catherine's birthday. So talagang close na close sila mga kasombrero. So talagang botong-boto talaga ang pamilya no. Ni sino pa naman di magboboto dito? Billionaire na pero down to earth at saka God-fearing pa rin mga kasombrero na yung values niya sa family and so on. So ayun po no. Pero kaya team panatag po tayo mga kasombreros. So narinig din nyo, si Sir Alden ay nag-invite no, para sa kanyang video fiesta. Kagaya nga ng naiba-vlog natin araw-araw din. Na bukas po ay nasa Bicol po siya sa SM Albay or sa SM City Legazpi mga kasombreros. So alas 10 ng umaga magsisimula sa 3rd level po yan ng SM City Legazpi mga kasombreros. Magkakaroon na naman siya ng special number of course no, kagaya ng ginagawa niya. Baka kakantahin na naman niya ang favorite song nila ni Ma'am Catherine mga kasombrero. Tapos ay kapag wala daw tickets, okay lang po, pwede pong manood mga kasombreros ng live sa online mga kasombreros. So tapos sabi nito, see you guys tomorrow, sabi niya ganon mga kasombreros. And then ito, back-to-back si Sir Alden ha. Back-to-back yung kanyang mga ganap, mga kasusang kanyang pasabog. Cover yung People Asia magazine mga kasombreros ay nag-post ulit ng kanilang bagong picture no, ni Sir Alden mga kasus bilang cover man sa kanilang magazine. Men Who Matter 2025 mga kasombreros. So grabe no, grabe talaga itong pasabog ni Sir Alden mga kasombreros. Sabi ng People Asia dito or Stargate People Asia, sabi niya Cycle of Life, Alden Richards, one of the country's leading box office draws, has starred in a string of blockbuster movies, including 2 of the biggest box office hits in the history of Philippine cinema, Hello Love Goodbye and its sequel Hello Love Again. As an artist, Alden recently tried his hand behind the camera as the director and producer of Out of Order. Of late, he has also become a high-profile advocate of healthy living through sports, particularly cycling. So, yan po ang kanilang post mga kasombrero. So, grabe.
Sobrang nakakamangha itong si Pops Alden, mga kasembreros. And hindi na siya nakakamangha kasi sa achievements and then sa awards no? Talaga yung pagkatao niya mismo, mga kasembreros, ay hangaan mo yung kabaitan, yung pagiging down to earth, yung kanyang pagiging generous na minsan naabuso na. So yun po mga kasembreros, na sana po hindi po siya maabuso, mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Catherine, nag-Instagram story din siya, no? Support kaya na-miss niya siguro si Baby QQ, mga kasembreros. Kung kaya in-Instagram story niya, yung post din po ni Mama Min or Mami Min Bernardo. So ito po, nilike ko ito kasi parang support, mga kasembreros, sa kasi paramihan yata ito, no, dance Olympics, no, dance Summer Olympics yata ang title dito, mga kasembreros, ng sinilihan nga ni Ma'am Lixin. So si Baby QQ ay Instagram story ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So bihirang-bihira talaga ito mag-post si Ma'am Catherine ng kanya mga IG posts, mga kasembreros. Pero today ay may Instagram post ang Kath din pareho, mga kasembreros. So grabe, no, talagang bihirang-bihira ito si Ma'am Catherine mag-post, mga kasembreros. And then ito, sobrang nakakatuwa ito, mga kasembreros. Hindi, ito muna. So ito muna si Sir Alden ay parang nakapanlamig siya. Nakapanlamig, mga kasembreros, kasi nga sabi niya parang ingat daw sa habagat and so on. Nakita ko yung sa SM City, Seaside, Cebu. Bumaha doon, mga kasembreros, pumasok yung tubig sa kasi nga dahil sa habagat, no? Grabe ang lalim, di ba, hanggang dibdib na, mga kasembreros. So mag-ingat po tayo dyan sa mga kababayan po natin dyan sa Cebu, no, at sa mga affected areas po ng habagat. Krising yata yung bagyo, no, mga kasembreros, kaya mag-ingat po tayo sa norte sa norte din ng Luzon, affected din doon, mga kasembreros, and then sa Visayas region. So ingat-ingat po tayo dyan, mga kasembreros and mga Kathinatics. So and then ito, kalakip ng kanyang panlamig outfit, mga kasembreros, ay yung kanyang malalim na naman na post sa Instagram story. Sabi niya, be like water. Sabi niya, adapt. Sabi niya, mag-adjust, no, and overcome. Water doesn't fight obstacles. It flows around them. When it meets a rock, it doesn't stop. It finds a way forward. Grabe, no, tama. Unstoppable kasi ang tubig, mga kasembreros. So sa baha lang talaga siya medyo hindi magandang epekto, mga kasembreros. Pero yun po, no, tayo po ay mag-ingat po dyan sa mga affected po ng baha. And then ito, nakakatuwa ito, mga kasembreros, kasi tawag dito, naisip ko tuloy pareho na ng outfit sina Sir Alden na panlamig, mga kasembreros. Si Ma'am Catherine, winter doon sa Australia, nakapanlamig outfit. Si Sir Alden naman nakapanlamig outfit na rin. So parang hindi naman sila tinadhana, no? Quiet lang po tayo, mga kasembreros and mga Kathinatics. So napansin ko, no, na pareho silang naka-sweater na at saka nakapang lamig na outfit, mga kasembreros. And then ito, sobrang lupit ito, mga kasembreros. Si Will Ashley na nag-join ng PBB, na pumasok sa bahay ni Kuya, mga kasembreros. Sobrang consistent niya, no, sa pag-admire at pagiging inspired niya kay Sir Alden, mga kasembreros. So sabi niya dito, parang yung advocacy, yung maging inspiration ka sa ibang tao, pangarap niya rin yun, mga kasembreros, para sa para sa ibang tao na maging good example din siya, kagaya niya Sir Alden. So talagang siya rin ay consistent, no? Simula pagkabata, parang teens pa lang siya dati, talagang siya po ay fan na, hindi fan parang inspiration talaga Sir Alden in a literal sense, kasi nga Sir Alden ay alam mo na yung advocacy niya and so on, mga kasembreros. So sana lahat ng kabataan naging inspirasyon si Sir Alden, mga kasembreros, lalong-lalo na yung kanyang AR Foundation na nakapagpaaral ng mga mga bata na hindi ganong fortunate when it comes sa finances, sa pag-aaral, so and so on, mga kasembreros, no? So talagang siya po ay nagsiserve na good example. And syempre, no, timing, kailangan ang pag-aasawa, pagjojowa at pag-aanak ay meron dapat panahon at season, mga kasembreros. Alright, so yun, last item pala natin, sorry. So ang reviews ko, naku, talagang tambak itong
ito mga endorsement videos endorsement ni Sir Alden, mga kasombreros. So ang Ribisco Crackers ay nag-post ng kanilang panibagong photo teaser. Kasama of course si Sir Luis Manzano. Sabi dito ng Ribisco ay simulan ang super umaga ng may whole wheat na pasobra. So dalawa sila parang Superman Ribisco Crackers na ang outfit, mga kasombreros, na pag pinagsama ang dalawang ito ay sobrang kulit, no? At sobrang nakakatuwa, mga kasombreros. Alright, so naman po sa ating countdown items, ha. Sana pa ipanghin po natin ang Word of God. God bless everyone. Sarado na po ang tindahan ni Kasombrerong Dennis for today. And mahal ko po kayo, ha. Keep safe po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Marahil ay narinig niyo na po ito. Ang title po, Nawawalang Tupa. Luke 15:1-7. Medyo mahaba ito, mga kasombreros, no? Ikukwento ko na lang. At babasahin, mga kasombreros. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him, to Jesus Christ, to hear him. And the Pharisees and scribes complained, saying, "This man receives sinners and eats with them." So he spoke this parable to them. So ang kwento dito, mga kasombreros, ay si Jesus Christ, no? At saka yung mga tax collectors, sumasama siya at kumakain kasama yung mga tax collectors. Yung mga tax collectors at that time ay kinikilalang mga masasama at mga corrupt, mga kasombreros. Verse 4, "What man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost.' I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance." So ang summary nito, mga kasombreros, ay si Jesus Christ, tapos parang gusto siyang siluin at saka i-test, no, i-challenge ng mga Pariseo, mga kasombreros, kung anong masasabi niya. Kasi nga si Jesus Christ ay teacher, no, master, rabbi, kinikilala sa na mabuti, mga kasombreros, pero kumakain siya kasama ang mga tax collectors na kinikilala, at saka yung pagtingin ng mga tao at that time sa mga tax collectors ay mga corrupt, no? Mga mandarambong, mga kasombreros. So nagbigay siya ng parable ngayon, ng parabola, mga kasombreros, na yun nga, no? Kung ikaw ay isang tagapagbantay ng tupa, meron kang 100 na tupa, tapos may isang nawala. So anong gagawin mo? Syempre hanapin yung isa na nawawala, mga kasombreros, at grabing saya, grabing galak ang mararamdaman ng may-ari, mga kasombreros, kapag natagpuan na ang isang tupa. So ganun din ang tao. Kumbaga pa, yung isang magaling na tao or walang sakit or karamdaman ay hindi niya kailangan ng doktor. So ganun ang ginagawa. So ibig sabihin, ang gusto niyang ipahati dito, mga kasombreros, ay yung mga taong makasalanan ay kailangan ng Savior, no? Kailangan si Jesus Christ. That is why he was eating with them, no? He was talking and coming along with those tax collectors, mga kasombreros, in general. So parang ganun din. And then grabe ang sinabi niya dito na grabe ang labis-labis ang galak ng mga angels sa heaven kapag may isang tao lang na nagsisi sa kanyang kasalanan, mga kasombreros, over 99 persons na just at saka matuwid na, mga kasombreros, na hindi na kailangan ng pagsisisi or repentance. So ito po ay ang parable na ito ay nag-emphasize, no, ng God's love talaga. Great love, mga kasombreros, at saka concern niya sa bawat individual. Kumaga pa, ang bawat tao, tayo ay talagang concern, mga kasombreros, ang Diyos, na nagpapakita siya na hindi siya napapagod, na tayo po ay hanapin kung nawawala tayo, kapag naliligaw tayo ng landas, kapag wala na tayong panahon sa Kanya, busy na sa ating mga trabaho, busy sa ating pamilya, sa school, and so on. Busy na sa isang araw, wala nang panahon. So ang Diyos pa rin ay naghahanap ng mga taong gusto siyang isik, no? Gusto siyang hanapin, gusto mag-spend time, mga kasombreros,
sa kanyang presensya by reading His Word sa Biblia, yung manalangin at magpasalamat mga kasembreros. Ano yung ginagawa natin kapag bago tayo kumain? Nagpapasalamat ba tayo? Binubuka ba natin ang ating bibig sa pagpapasalamat? Or binubuka natin agad ang ating mabibig para kumain? Sorry po. That's a joke, pero parang kapupulutan natin ng aral na ang mga tao, pagka nandiyan yung pagkain, matik agad na, no? Parang hindi nila lifestyle yung pagpapasalamat sa Diyos na may pagkain at na may nakakain pa mga kasembreros. Matik na lang na papakaramihan, no? Hindi naman lahat, pero mostly na mga tao ay gano'n, no? Lalo na pag gutom na gutom. So, ang verse na ito ay nag-illustrate ng immense, kumaga pa sa English vocabulary natin, ay immense love at saka compassion, no? Awa ng ating Panginoon sa bawat isa, lalong-lalo na yung mga taong naging faithful sa Kanya dati, tapos nawala, no? Naging busy bigla mga kasembreros. Nalipat lang ng trabaho, nalipat lang ng area, nalipat na ng tirahan, ay wala ng panahon sa Diyos. Ito po, no, just like a shepherd rejoices when he finds his lost sheep, God celebrates when a sinner repents and returns to Him. Grabe, no? Dito ako namamangha, yung isang pag nag-invite ka ng isang tao, say friend mo sa church, tapos nagsisi na nagbago at saka meron na siyang pananampalataya ngayon sa Diyos. So ikaw ang ginamit ng Diyos para invite siya sa church. Ay grabe yung rejoice, no? Grabe yung mapapagsisiyahan at pagdiriwang sa heaven ng mga anghel. Dahil nga ay managsising kahit na isang kaluluwa lang mga kasembreros. So this verse serves as a powerful reminder that no matter how lost or astray we may feel, God's love is constant and unwavering. So hindi siya natitinag at natatapos mga kasembreros. It shows us that our Creator values each individual deeply and longs for us to be reunited with Him. Grabe, no? Kung i-reflect natin yung verse na ito mga kasembreros, ay napakaganda na ina-address ni Jesus Christ sa atin, na kahit nga siya, no, kinitriticize, no, kahit na sa kabila ng kanyang mga miracles na ginawa, nakakita yung mga bulag, nakarinig yung mga bingi, nakalakad yung mga lumpo, no, nabuhay ang mga patay. Pero siya pa rin ay tinutuligsa, no, ng mga kaliwat ka ng kritisismo mga kasembreros. So ang key phrases mga kasembreros sa parable na ito ay nag-hold, no, ng malalim na meaning na nag-resonate sa audience, tapos sa atin of course, no, na image ng 100 sheep na nag-symbolize ng completeness ng entirety of God's flock, na emphasizing the value of each member. So grabe, no, 100, mahalaga ang figure na 100 mga kasembreros. So kahit na isa lang daw ang mawala ay talagang ang nag-aalala in a sense of divine perspective mga kasembreros. Hindi yung kagaya sa atin na nag-aalala bilang tao, ha. The relevance of this parable to people today is profound. It reminds us God's unconditional love, His relentless pursuit of us, and the immense value He places on each individual. In a world where many feel insignificant or lost, this passage reassures us of our worth in God's eyes and His desire for us to return to Him. So ang mundong ito kasi, marami, lalo na yung mga kabataan, they're longing na mahalin, naghahanap sila ng atensyon, naghahanap sila ng belongingness, kung kaya may mga fraternities, may mga grupo-grupo na nabubuo, kasi nga maraming kabataan ang gustong mapabilong, no, sa isang grupo. And ang malungkot lang dito na realidad ay dahil gusto nilang atensyon, gusto nilang pagmamahal, nagjojowa sila ng maaga mga kasembreros, which is kumaga pa laganap. Tawag dito. Yung mga kabataan kasi nga talaga mapupusok mga kasembreros, and come to think na tayo may pinakamataas na pregnancy cases or teenage pregnancy mga kasembreros sa Southeast Asia. So medyo nakakalungkot siya na katotohanan mga kasembreros na we're the only Christian country sa Southeast Asia, pero ang mga kabataan natin ay lulong, no, sa gantong uri po ng hindi magandang activity. Seeking out the lost is significant because it reflects God's heart for all people. Kasi ang Diyos talaga ay compassionate. So kung kaya mga church na nagdi-disciple, naghahayo, pumupunta sa mga campuses para mag-share ng gospel, no, yun talaga yung puso ng Panginoon. Nagre-reach out mga kasembreros at nag-share ng gospel na magandang balita.
hindi lamang sa kanilang tahanan, kundi nag-extend pati sa kanilang community. Furthermore, seeking out the lost is a demonstration of responsibility and care. We are called to actively pursue those who are lost spiritually, emotionally, or physically, just as the shepherd. Just as the shepherd takes in the task of finding the lost sheep. No? It is a reminder na tayo po may duty na i-reach out po ang mga taong nangangailangan ng tulong. Kasi hindi lang naman financial ang pwede mong maitulong mga kasembreros. Yung hope, yung pag-asa, yung mag-share ka ng encouragement, ng kind words mga kasembreros, or ng kaalaman, or ng information, ng awareness mga kasembreros ay malaking tulong din kasi maraming tao ngayon ang hopeless, no? Kung kaya sa ating tahanan, wag po nating hayaan na mangiral ang hopelessness, yung kawalan ng pag-asa. Because kapag nawala ang pag-asa, nawala ng isang mga pillars of spirits ng Panginoon, mga kasama na faith, hope, and love. No? Kaya nandun pa rin yung pag-asa. Kailangan umasa tayo at magtiwala sa ating Panginoon, mga kasembres, na He can do all things. No? God loves doing the impossible possible. Kasi kapag ang tao, parang imposible ito pero nangyari. So, mas maniniwala siya ngayon sa Panginoon because na-amaze siya na kayang-kaya pala ng Panginoon na gawing posible ang mga bagay na imposible sa tao. Alright? So, lang po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at another pag-ibig, dakilang pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos na kayang hanapin kapag tayo po ay nawawala sa ating tamang landas at sa oras sa Kanya. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. See you sa next time. May pangasmarasan pa. Alam po. I love you.